Count Dracula, isa sa pinakakinatatakutang nilalang sa imahinasyon ng mamamayan. Ngunit kaila sa marami, ng Dracula sa mga kwento at palabas ay totoong tao. Ito ay si Vlad Dracula. Hindi man natutulog sa kabaw pagsikat ng araw o nagiging paniki pagsapit ng gabi. Magugulat ka sa kabagsikan nito sa kanyang mga kalaban. Kaya tugma na kilalanin itong bilang isang vampira. Ano nakakikilabot na paraan ang ginamit ng tunay na Dracula sa pagpaslang sa kanyang mga kaaway? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang sagot sa katanungang, totoo ba? Sino ang tunay na Count Dracula? Nagsimula ang kwento sa lupain ng Transylvania na nooy nasasakupan ng bansang Hungary. Ngunit dahil sa alitan nito at ng katabing bansa, naging bahagi ang malawak na lupain ng Romania. Dito ipinanganak ang isang Vlad III noong taong 1431 sa ama nitong si Vlad II. Noong panahong nagsisimula ang alitan ng mga Ottoman Turks at Austrian Habsburgs, nabilang ang ama ni Vlad sa grupong tinawag na Order of the Dragon o ang Drakenorden na itinatag ng hari sa Hungary na si Sigismund of Luxembourg. Ano ang Order of the Dragon? Ayon sa History Daily, ito ay isang grupo na maihalin tulad ngayon sa mga krusada noon. Itinatag ang samahan upang maging tagapagtanggol ng pananampalataya. Sa madaling salita, ito ang sumasagupa sa sino mang kumakalaban sa relihiyon noon. Dahil dito, nakasama ang ama ni Vlad sa mga naging tagapagtanggol ng simbahan. Bilang isang miyembro, binansagan itong Vlad Dracul o Vlad the Dragon. Dahil ang dragon ay nooy sumasagisag sa dugong bughaw na pinagmulan ng lahi ng pamilya. Dito nakuha ang pangalang Dracula, sa wikang Romanya ay nangangahulugang anak ng dragon. Bagamat ang samahan ay tinuturing nilang kamay ng Diyos, wala itong nagawa nung nabihag ang mag-aama ng mga Ottoman Turks noong taong 1442. Sa kabila lamang ng isang masinsinang pakikipagkasunduan, pinakawala ng ama, ngunit nanatiling bihag ang batang si Vlad at isa nitong kapatid upang masiguro ang pakikipag-ugnayan ng kanilang ama sa kalabang imperyo. Subalit hindi na muling nakalaya ang 11 taong gulang. Doon na nagkaisip ang bata sa tulong ng mga taga-imperyo ng kalaban. Natuto ito sa larangan ng agham, filosofiya at sining. Ayon sa ibang historians, naging bihasa ito bilang isang mandirigma at kinagiliwan ng marami sa imperyo ng mga Ottomans. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na ang katapatan ni Vlad ay hindi kasing tibay ng pagmamahal nito sa kanyang ama. Dahil nung napag-alaman na pumanaw ang ama kasama ang isa pa nitong kapatid, noong taong 1447 sa isang labanan, nagkimkim ito ng sama ng loob. Ang matinding pagkapuot sa mga kumupkop sa kanya ang uhugi sa hinaharap ng batang mandirigma. Bakit siya binansagang Vlad the Impaler? Nakuha ni Vlad ang pamumuno sa lupain ng Wallachia na nasa ibaba ng Transylvania mula sa karibal nito na si Vladislav II. Sa tulong ng mga Ottomans, nakuha nito ang lupaing dating pinamumunuan ng kanyang ama. Ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi nagtagal. Makalipas lang ang ilang buwan,
nagbalik ang kalaban upang patalsikin si Dracula. Ang pagkatalo ni Vlad ay nagtulak sa tuloy ang pagtalikod nito sa imperyo ng mga Ottoman at bumaling ang kanyang katapatan sa mga Hungarians, isa sa mga mortal na kaaway ng imperyo. Isa sa una nitong hangarin kasama ang bagong mga kakampi ay ang trono ng Wallachia, at ganun nga nangyari. Nung naupo sa pwesto si Vlad, pinatigil nito ang pagbigay buwis sa imperyo ng mga Ottoman na lubos ang ikinagalit ng mga Turks. Ganun pa man, nanindigan ang bagong pinuno sa kanyang mga patakaran. Upang tuluyan ng mapa sa kamay nito ang pangangasiwa sa buong lupain, pinatawag ang ilang daang mga boyars o mga mayayamang taga-suporta ng karibal nitong grupo. Dito ay pinamalas ni Vlad ang nakahihindik na galing nito sa pagpatay. Isa-isang tinuhog ng buhay ang mga ito, kasama na rin ang ilang dosenang mga alalay na mga boyars. Sa isang pagkakataon, nung tumangging tanggalin ang turba ng mga bumibisitang Turk sa lupain dahil sa kanilang reliyon, ipinapako ni Vlad ang mga turba nito sa kanilang mga ulo. Ayon sa History.com, naging kilala si Vlad Dracula sa pag-torture, pagpugot ng ulo, mass murder, pagtanggal sa laman loob at pagbalat ng buhay sa mga kaaway. Subalit ang paborito nito ay pagtuhog ng buhay sa kanyang mga kalaban. Marahil ang naging dahilan kung bakit ito binansagang Vlad the Impaler o Vlad ang manunuhog. Isa sa pinakanakagigimbal na ginawa ni Dracula ay noong mga taong 1462 nung pinatuhog nito ng buhay at inihilera sa gilid ng ilog ng Danube ang sobra sa 20,000 mga kalaban mula sa kinapuputang imperyo ng mga Ottoman. Nagsimulang katakutan si Vlad nang marinig ito ng mga kaaway. Sa wakas na ilabas din ito ang kinikinkim na galit laban sa imperyo dahil sa pagbihag sa kanila at sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kanyang karahasan. Ayon sa ibang ulat, nagpapakain ito sa kaharian habang ang mga tinuhog na kalaban ay nakahilata sa paligid upang ipakita sa mga mamamayan ng kanyang kalupitan. Mayroon ding pagkakataon kung saan sinasawsaw nito ang kanyang tinapay sa dugo ng mga kalaban bago ito kainin. Marahil ang naging inspirasyon sa kwento ng mga vampirang umiinom ng dugo. Lubusan ng sumikat ang pangalang Vlad Dracula hindi lamang sa Transylvania ngunit sa buong Europa dahil sa pagsupil nito sa mga kalabang Ottoman Turks. Kinagaliwan ng mga taga-Romanya ngunit kinatakutan ng mga kaaway. Subalit hindi nagtagal ang pamumuno ni Vlad. Ayon sa Live Science, sa init ng labanan, napatalsik si Dracula bilang pinuno ng Wallachia at tumakas ito sa bansang Hungary. Ilang taong nabihag si Vlad ng mga kalaban kung saan ito nakilala ang kanyang naging asawa at nagkapamilya ng mga panahong iyon. Paglipas ng ilang taon, mga 1476, nagbalik ito sa Transylvania upang kuhaning muli ang kanyang trono. Bagaman napasa kamay nitong muli ang posisyon, hindi rin ito nagtagal. Sa kanyang pakikipaglaban sa mga Turks, napatay ito malapit sa lugar ng Bucharest, bandang ibaba ng Transylvania. Bilang paghiganti ng mga Turks sa mga ginawa nito, pinugot ang ulo ni Vlad the Impaler at pinaglantaran sa lupain ng Constantinople. At siya ay nilibing sa isang monasteryo sa Romania. Isang masaklap na katapusan para sa isang marahas na mandirigma. Nagtapos man ang kasaysayan ni Vlad the Impaler, ang tunay na Count Dracula. Maraming misteryo ang sumunod. Ang huling hantungan ng mandirigma ay kontrobersyal sapagkat mayroong nagsasabi na hindi raw ito talagang napatay, ngunit nanatili sa lupain ng Transylvania sa ilalim ng ibang pangalan. Mayroon namang naniniwala na ang kaluluwa nito ay patuloy na naghasik ng lagim sa buong lupain. Kaya marami ang nagtatanong kung namatay nga ba ito sa labanan
o hindi. Isa lang ang pruweba upang ito ay matiyak, ang hanapin ang kanyang puntod. Ngunit hindi ito madali dahil sa mga alamat na kumakalat, kesyo may sumpa ang libingan nito na sa sino man ang gagambala, tiyak ang kamatayan. Mayroon din nagsasabi na ang puntod ni Dracula ay binabantayan ng masasamang elemento. Ganun pa man, hindi ito pumigil sa mga archaeologists. Dahil ang sabi ng Info Police, natagpuan ang libingan ito sa monasteryo ng Snagov. Ang kabaong ay nakabalot sa telang kulay ube, kulay ng mga hari at burloloy na ginto. Ang bangkay ay sinuotan ng damit na katulad sa mga ginamit ni Vlad nung ito ay nabubuhay pa. Nandun rin ang isang korona at singsing. Kaya dinala ito sa museum ng Bucharest upang tiyakin kung ang bangkay ay tunay na mula sa mandirigma. Pagkakataong hindi pinalampas ng mga archaeologists at sa wakas matitiyak ang kasaysayan ng tunay na Count Dracula. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, bago mapag-aralan ng bangkay, naglaho ito sa gitna ng museum at hindi na muling natagpuan hanggang noong mga taong 2014 nang inuulat ng Harriet Daily News ng Turkey na natagpuan sa bansang Italia ang libingan ni Vlad Dracula. Ito din ang sabi ng Dread Central na natagpuan ang libingan ni Dracula at balak na buksan ito. Ngunit dahil sa maraming kontrobersyal at mga misteryo hinggil dito, hanggang ngayon hindi pa rin matiyak ng mga manliliksik ang katotohanan. Marahil mas maigi siguro kung hayaan na lang na manahimik ang mandirigma sa kanyang puntod at ibaon na ng tuluyan ang mga masaklap na kaganapan sa buhay nito. Anong aral ang mapupulot dito? Mapagtatanto na anumang kasamaan o kabagsikan o karahasan ang ipamalas sa ibabaw ng daigdig ay nahahantong sa masalimuot na katapusan. Katulad ng paghihiganti ni Vlad the Impaler at ang pananakop ng Ottoman Empire, nakaranas ang mga ito ng masalimuot na katapusan. Sa haba ng panahon at sa buong kasaysayan, napatunayan na wala pa rin katumbas ang pamumuhay ng mapayapa. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim ng lubusan ang pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, responsibilidad ng bawat Pilipino ang sarili nitong paniniwala. Totoo nga ba ang mga misteryo na kabalot sa buhay at kamatayan ng isang Vlad Dracula ang tunay na Count Dracula o hindi? Ano sa palagay mo? Ikaw ang humusga dahil mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba